Julia Villarreal, student intern from Rajab Abante SJTV and a student journalist from AGSETO. Anyone can answer this question. So, since it has become a problem for student publications to participate in community and forum activities due to interference from the administration, do you think the Campus Journalism Act should be amended to further strengthen campus journalists' rights? Definitely po. Alam nyo, ako yung presidente ng College Editors Guild nung naging batas yung Campus Journalism Act. Kaya lang, wala kami masyadong papel sa batas noon. Hindi party list representatives ang gumawa noon. These were district congressmen. And yun nga yung naging problema dahil hindi naging mahigpit ang coordination and consultation with the campus journalists. May mga provisions yung batas na hindi nakita ng mga lawmakers na magagamit pala ng school administration against the student publications. Kaya lang, nung nabalitaan namin yan, batas na siya. So, hindi na, although we tried na ma-amend siya, etc., mahirap na kasi naging batas na eh. At yung school administrations mismo, they were also against the amendments. Pero tama yung sinabi mo. There really is a need to amend the Journalism Act. Particularly yung nabanggit ko kanina, yung student publications. Kasi yun ang ginagamit na pang-ipit ng school administration para sumunod yung estudyante. I think in terms of independence, in terms of yung freedom of expression, nakasaad naman dun sa batas basically yung nasa Bill of Rights yung right to free expression, editorial policy, etc. Unfortunately, lahat yon nababaliktad pag sinabi na ng school administration, o sige, you can be independent, pero hindi namin ibibigay yung pondo sa inyo. So, paano kang makakapag-operate and be independent kung wala na yung pondo na gagawa ka ng student publication? So that is really the crucial issue. Of course, pwede pa natin i-strengthen yung ibang aspeto, pero yun nga, sa naging karanasan ng time namin hanggang sa ngayon, it's really the publication funds that is being used para ma-hostage yung marami nating mga estudyante. Ngayon, yung ibang yung repression talaga dyan, whether may batas o walang batas, ang tendency ng school administration is always to repress. Kaya ang saligan talaga ng estudyante dyan, hindi yung batas, kundi yung kanilang lakas bilang student publication, yung pagsuporta sa kanila ng kanilang mga estudyante, ng kanilang readers or constituents. Yun ang batas o walang batas, yun ang talagang mapangahawakan ng student publication para sa kanilang freedom and independence. So, magtutuloy lang tayo sa pagpapaamyenda, pero siguro sa bahagi ng mga student journalists, ang mas importante, paano natin palalakasin ang ating hanay, paano natin kukunin ang suporta ng mga estudyante, paano natin maorganisa ang ating mga estudyante para ipagtanggol mismo yung kanilang karapatan para sa malayang pamamahay. So, mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Selva Miraldo, estudyante sa Eastern Visayas State University. So, ang tanong ko po ay, dahil sa maikling na militarizasyon na bunga ng MO32 at EO17, maraming mga magsasaka, particular sa Eastern Visayas, ang patuloy na pinapatay at kinukulong ng Estado dahil sa paratang na sila ay membro ng CPP, NPA, NDF. Sa loob ng halos isang dekada mula nung naisabatas ito, ano po ang ating nakikitang hakbang ano po ang ating nakikitang hakbang upang ma-repel ito o isawalang batas ang mga batas na ito po? Ang proseso kasi dyan, magpa-file ng batas para i-repeal yung mga
mga batas o di kaya mga measures na in place that repress basic rights and freedoms ng mga mamamayan. No? Kasama na yun sa mga estudyante, sa mga iba-ibang sektor. So, magpa-file kami ng batas para i-repeal ang mga ito. Bahagi din ng plataforma ng Makabayan ay yung patuloy yung yung ipagpatuloy yung peace talks na between the government of the Philippines at saka yung NDF, kasi para maugat talaga natin yung mga yung armed conflict, yung mga dahilan ng armed conflict, at dapat maging open na ang gobyernong Marcos doon sa formal na peace talks. May nakasalang kasi yung Human Rights Defenders Bill, di ba? So yun, pangontra doon sa political repression. Kaya patuloy naming sinusuportahan yon, at sa susunod na kongreso, kung hindi pa ito maipasa, ay muling ipa-fight ito. Kaya ang importante siguro na maunawaan din, kaiba kami doon sa mga traditional na politiko. Sapagkat ang isa na aming gustong i-strengthen, no, dahil doon naman kami nanggaling sa mga mass organizations, is to encourage or organizing of the different sectors ng ating mamamayan. Kaya yung mga patakaran din, mga panukalang batas, para i-strengthen yung mga organizations, ay amin ding isusulong doon sa Senado. Actually, yung Executive Order 70 tsaka Memorandum Order 32, these are executive issuances. So, hindi ho dumaan sa Kongreso yan. So, technically, Congress cannot repeal that. Ang paraan dyan, the executive orders kasi yan eh. Ang isang paraan dyan, through the budget. So, halimbawa, yung budget ng NTF-ELCAC, palagi nating sinisilip yan. No? At in fact, for a time, nabawasan yung budget niyan dahil sa efforts ng Makabayan Coalition. Pangalawa, yung ang batas talaga dyan na ginagamit kaugnay ng mga memorandum orders na yan, executive orders, is the Anti-Terrorism Act. And if you can recall, yung Anti-Terrorism Act na bago, hindi yan makalusot sa sa Kongreso for a long time. Unang lumusot yan sa Senado. And then, na maniubra nila na inadapt na lang ng Kongreso. But actually, during the committee hearings in Congress, talagang hindi natin, nababara natin yung version na gustong itulak na nailusot nila sa Senado. So again, naging instrumental ang Makabayan dyan. Kaya lang, dahil nga sa Senado pumasa at pina-adapt na lang sa Kongreso, nadaan sa boto. Yung basically sa plenary na lang yan, binotohan, hindi na napagdebatehan in Congress. So these are some of the ways in which nalalabanan natin yung ganyang mga repressive orders from the executive department. Of course, we have always been calling for the abolition of NTF-ELCAC para iatras na yung Executive Order 70. Pero yun nga talagang presidente ang ang gumawa at nagpapatupad niyan. And then thirdly, of course, oversight. Sa pagpapatupad ng mga ginagawang ito at saka ng batas, tinitiyak natin na dapat ginagalang yung karapatang pantao ng ating mga bukod sa panawagan talaga namin, yung abolition of NTF-ELCAC at pag-resign ng lahat ng mga memorandum na sumisikil sa karapatang pantao, ay yung pag-hold din accountable. Itong nangyaring ICC arrest at kay Duterte, isa one example, at yung iba pang mga hino-hold accountable dahil doon sa mga extrajudicial killings na nangyari sa atin sa bansa, the Bold Sinas, na isa sa mga butcher ng Eastern Visayas should be held accountable, at ganoon din sa iba pang mga general na nagpatuloy nag-implement ng mga madugong extrajudicial killings
dito sa ating bansa, lalo na doon sa mga kapatid kasama nating aktivista, yung mga magsasaka, no? Dito sa Eastern Visayas, karamihan din ang napatay, no? So ito ang isa. Kung hindi tayo nag-speak out and to hold them accountable, lalo na yung mga biktima katulad sa extrajudicial killings na drug-related, no? Hindi mananagot, no? Walang ma-hold accountable. Kaya isang magandang example talaga, inspirasyon itong ginawa ng mga biktima ng extrajudicial killings ni Duterte na pwedeng maningil ang taong bayan kung tatahimik ang local courts, magsasara sila ng kanilang mga mata doon sa mga nangyayaring injustices, doon sa mga nangyayaring carnage, yung patayan dito sa atin. Nakita natin na inspirasyon yung pagpupursige ng mga biktima, pamilya ng biktima na maningil, no, sa UN, sa international mga agencies para harapin yung kaso. At ito nga yung isa sa mga nangyari, yung pag-aresto kay Duterte, pagpapanagot sa kanya, itong hearing sa kanya. So ito ang isa sa mga hinihikayat din natin sa ating mga kababayan, lalo't-lalo na sa mga biktima at pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Ang accountability na ito ay sisingil natin hanggat doon sa kasalukuyang administrasyon kay President Bongbong Marcos dahil sa ipinagpapatuloy niya ang Memo 32, ipinagpapatuloy niya ang EO 70, ang NTF-ELCAC, ang Anti-Terrorism Act of 2020. Despite sa maraming statements na inilabas ng mga UN rapporteurs, ng UN mismo, Human Rights Council, na sabi nga natin, walang puwang sa isang demokratikong lipunan ang mga ganitong pagpatay, no, at pagsikil sa mga karapatang pantao ng mamamayan. May konting dagdag pa po. Alam nyo, kinukundina namin sa Makabayan Coalition yung mga iba't ibang kaso, lalo na hanggang sa pagpatay, hindi lang sa hanay ng mga magsasaka. No? Kami sa mga manggagawa, 68 po ang pinatay ni Duterte. Fully documented yan sa ILO. Nadagdagan ng 4 sa panahon ni Bongbong Marcos. May dinukot pa na 6. So nagpapatuloy po, ganito ka-repressive ang gobyerno, ganito kawalang hiya ang gobyerno, kaya mariin natin kinukundin na yan. So hindi dapat nagpapatuloy yan. Pangalawa, ako po ginagalang ko, nirerespeto ko yung mga kapatid natin, yung mga kababayan natin na mas pinipili nila yung humawak ng armas. Dahil paliit ng paliit yung espasyo para sa demokrasya sa kanila sa pagkakamit ng hustisya. So doon mo ngayon papasok na yung kanilang pag-aarmas ay makatwiran at makatarungan. And therefore, kaya nananawagan tayo, dapat sa ilalim ni Bongbong Marcos, magkaroon talaga ng peace talks, no? Sa pagitan ng GRP at ng NDF para i-address talaga yung fundamental na problema ng ating bansa, yung kawalan ng lupa, yung mababang sahod, yung patuloy na pagkontrol ng economic at political domination sa atin ng foreign, no? Yung matinding paglabag sa karapatang pantao. So, wala namang ibang solusyon talaga sa problema sa atin sa usapin ng armadong paglaban ng mamamayan kung hindi talaga po mag-usap, magkaroon ng peace negotiations at unti-unting i-address yung mga problema na yan.